So, hi guys! Maulang araw sa ating lahat. Ayan, so ingat-ingat tayo sa ating paglabas, syempre. Lalong-lalo sa mga lugar na nagbabaha. So, palagi tayong mag-iingat guys. So, ayan guys, medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog. Gawa nga ng nagpapagaling pa ako and yun, medyo masama din kasi yung pakiramdam ko. So, ayan, ito pala yung araw na na nakagat ako ng taga. Pero pinilit ko talagang pumasok. Ayan. Pero bago ko ikwento lahat, so sisimulan ko muna dun sa nakagat ako ng daga. So yun, madaling araw nga, nung after ng day off ko, Thursday, tapos nung Friday na, nung natulog kami, naglinis kasi ako ng Friday, ng Thursday guys. Tapos, syempre, ang dami kong kinalkal, ganyan, etc. Kasi nga, lilipat kami ng bahay. So, ang nangyari, nagbawas ako ng gamit kasi nga sobrang daming bibit-bitin. Siyempre yung mga hindi na ginagamit, so kailangan ko nang i-dispose. So siyempre nag-dispose ako ng mga gamit, ganyan, kinalkal ko talaga yung kasulok-sulukan ng aming bahay. So yun, sa sobrang sipag ng lola mo, so napagod. Nung natutulog na kami guys, mga 4:30 ng madaling araw. So nagulat ako kasi parang may kumagat nga sa kamay ko, as in talagang sobrang sakit niya. Tapos syempre hindi ko pa masyadong dahil tulog nga, lutang pa yung lola natin, no. Tulog ako, tapos nakapikit ako, hinihimas-himas ko yung kamay ko. Nagulat ako kasi basa. Tapos ngayon, patay nga kasi yung ilaw namin. So, pinaslight ko siya nung aking cellphone. Ano ba tawag doon? Flashlight ng aking cellphone. So, yung pagtingin ko, nako Diyos ko, ang dami-daming dugo. So, syempre, nakumpirma ko nga, nakinagat nga ako ng daga. So, yun, pinadugo ko siya ng pinadugo at the same time, hinugasan ko siya ng Safeguard. Tapos, nilagyan ko siya ng alcohol. Sakto naman na meron akong antibiotic dito, yung amoxicillin. So, wag niyo akong gagayahin, mga expert lang gumagawa nito. So, yun. Inano ko siya, binudbudan ko siya ng amoxicillin and then ininom ko din. Bali, uminom ako ng amoxicillin and then binudbudan ko siya. Wag niyo po akong gagayahin pag hindi prescribe ng doktor, please. Ayan, hindi po ako expert. So, by the way, kaya ako naman ginawa yun kasi guys, nung last week kasi, actually, talaga kasi ako, nung last week, nakagat din ako ng daga. So, ang ginawa ko, nag-research ako. So, nakita ko dun sa isang vlog ng sikat na doktor na pwede kang uminom ng antibiotic na amoxicillin or co-amoxiclav sa loob ng 10 days. Para ma-prevent mo yung kagat ng daga. Ayun, yung bacteria ba, ganyan. So, ayun ang ginawa ko. Actually, hindi naman ako nawawalan talaga ng amoxicillin sa bahay. Gawa nga ng ewan ko ba, palagi ako may stock niyan, mga antibiotic, ganyan. Tapos, ang nangyari, so uminom ako. So, 1 week akong uminom ng gamot na amoxicillin. And then, nung time na yon, i-stop ko na sana yung pag-inom ng amoxicillin. Kaya lang, nakagat na naman nga ako, second time around, char. So, yun, nakagat na naman ako. At dito talaga sa kagat na to, hindi na talaga siya biro. Kasi, nung pagkagat pa lang sa akin, nung pagpasok ko, sumama na kaagad yung pakiramdam ko, medyo may sinat-sinat na ako. Pero pumasok pa din ako kahit na dumudugo pa yung kamay ko nung araw na yon. Kasi madugo talaga siya guys, tapos siya, kahit na madaling araw pa nangyari, kita naman sa video na talagang pag ginalaw mo yun, dumudugo pa din siya. So yun, medyo sinat-sinat na ako, tapos nag-thermometer ako. So, siya, 37.3 ganyan. So, actually, okay pa rin naman yung temperature na yun. Pero sa akin kasi, yung temperature na ganun, medyo masama na pakiramdam ko noon. Talagang sinat-sinat na siya. Tapos, sumasakit na yung mga binti-binti ko, yung mga kalamnan, ganyan. Medyo sumasama na yung pakiramdam ko. Pero, pumasok pa din ako, guys. Tapos, yun, pagdating ko dun sa Watson's nga, so, tinanong ko yung manager namin kung okay lang ba na makagat ng daga, wala bang rabies, ganyan-ganyan. So, sinabi sa akin na hindi okay kasi nga may rabies nga yung daga tsaka sobrang dumi, so mas delikado, ganyan. So, in-advise nila ako na magpa-inject nga. Yun, kasama yung aking supervisor, sabi, hindi, isa lang din yung sinabi nila sa akin na magpa-inject ako. So, ang ginawa ko naman, yung 1 hour break ko nung araw na yun, so ginamit ko siya para pumunta ng center kasi malapit lang naman yung center dito, so isang sakay lang. Tapos, hapon naman nung time na yun. So, wala siyang masyadong traffic or something na ganyan. So, ang bilis ko naman nakapunta dun sa Palar. Kaya lang, pagdating ko ng Palar, di ba nag-announce nga yung tagig ng walang pasok yung government, ganyan, etc. Kasi nga dahil sa bagyo.
So pagdating ko doon, walang doktor and walang mga nurse. So meron lang doon yung parang nagbabantay. So no choice ako. So bumalik ako ng trabaho. Ayun, pagbalik ko ng trabaho, so sinabi ko na ganun nga na wala akong naabutan, ganyan. Tapos sinabi nila sa akin na kailangan ko na magpa-inject kasi nga daw umaakyat nga daw sa utak yung kagat ng daga. So yun, in short, umuwi talaga ako guys at pumunta ako ng hospital. So yun, nagpa-inject nga ako. Pero, anti-tetanus na lang yung na-inject sa akin. And sabi naman ng nurse, okay na daw yun. So yun, magbibigay lang ako ng konting advice sa mga mamamayang Pilipino. Charot. So, ayun, if ever na makagat kayo ng daga, ganyan. So, wag kayong magsi-self-medication. Wag niyo akong gagayahin. Kasi hindi maganda yung pinagdaanan ko. And halo-halong emosyon yung naramdaman ko nung time na yun. Syempre, yung mga iniisip ko na baka mamaya makit sa utak yung ganito. Tapos, okay lang sana kung isang beses lang, kaya lang napangalawahan pa ako, ganyan. So, huwag kayong mag-self-medication, lalo na huwag kayong iinom ng mga antibiotic kasi masama yun sa kidney. So, huwag niyo akong gagayahin. So, yan. Kasi, syempre, health is wealth pa rin. So, unahin ng sarili, ganyan. So, huwag niyo mong iisipin na, okay, mawawalan ako ng trabaho, na pwede umabsent, ganyan. So, unahin muna ang sarili, guys. Kasi mahirap kapag lumala ang sitwasyon. So, yan, syempre, ayun. Thank you din sa mga nag-advise sa akin kasi siguro kung hindi ako nag-advisehan, kung hindi ko sinunod siguro malamang baka lumala yung kalagayan ko ngayon. So yun guys, sobrang hirap. Ayun, nilistahan nga pala ako dyan ng Coamoxiclav, iinimin ko yan ng good for 7 days and then yung Tramadol, every time na kumikirot siya. So ayun, hindi ko naman din masyado nagamit yung Tramadol, yung lang talaga, yung Coamoxiclav. So, yun lang muna guys for today. Ayun, sana marami kayong matutunan. Ayan.